No, ito po ang una nating pag-uusapan, mga kababayan. Yung patungkol dito kay Vico Soto, mga kababayan. Ang sabi kasi, mga kababayan ni Vico Soto, na majority daw sa mga Pilipino ay gustong makulong si Romualdez at iba pa. So ngayon mga kababayan, paano nga ba tayo bilang ordinaryong Pilipino makatulong, no? Para managot itong mga dapat managot at makulong ang mga dapat makulong na mga kurakot. So simple lang mga kababayan, ipapanood ko sa inyo at ipaparinig ko sa inyo yung video na si Vico Soto ay nagsalita. Pagkatapos niyang magsalita, reaksyonan natin. Ito po yan mga kababayan. Ito po, asan ba ang volume dito mga kababayan ni Vico Soto? Ayan. Si Martin Romualdez. Ito po. Dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez at marami pa pong iba. Kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating mga barangay. Makinig hanggang dulo ng maigi. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, Vico, ano bang pwede kong gawin? Ma'am Bella, hello po. Wala kung yung panahon ng katipunan, pwede ka sumali ng katipunan, paano ba ako makakatulong? May pag-asa pa bang matigil itong malaking korupsyon na nangyayari sa bahay-bayan natin, bansa natin? Ito kung sasabihin ko, alam kong maming December. Ma'am Christina, hapon at gabi po. Sana yung mga alam na yung medyo madaling maniwala sa mga propaganda ay makinig hanggang dulo ng maigi. Una sa lahat, dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, umaasa tayo na may mananagot, na may makukulong sa mga may sala sa flood control at iba pa malalaking uri ng korupsyon sa ating bansa. Pare-pareho naman tayo, ang mayorya sa ating mga Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez, gusto nating makulong si Santiago, at marami pa pong iba. Nandun na tayo eh. Siyempre, tayo sa Lungsod Pasig, mas makakatulong tayo sa mga kasong gaya kay Vizcaya. Pakinggan yung mabuti ha mga kababayan. Bakit? Dahil meron tayong personal at institutional knowledge tungkol doon. Meron tayong ebidensya. Hindi lang tayo nagsasalita. May katibayan tayo. Kahit kung wala pang ingay doon, tumutulong na tayo. Nag-case build up na tayo. Pero lahat syempre, gusto natin mapanagot. Nakita natin kung gaano karawak na yung pinag-uusapan natin korupsyon. Hindi bago, pero at least ngayon kita na ng taong bayan kung ano pa talagang totoong nangyayari. Galit ang tao. Kaso ito ang problema. Yan ang problema. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagtahimik na ulit, pagkalmado na ulit, anong mangyayari? Ayan, yan ang malaking tanong. Pagkatapos ng lahat ng ito. Yan ang malaking tanong. Nagkaroon na ng dalawang people power dahil sa korupsyon. May nakonvict ng dating Pangulo dahil sa plunder. Hindi na ba natin naalala, nakalimutan na ba natin? Pero ano nangyari pagkatapos nun? Maaaring meron naman kahit papano. Inagbago naman siguro kahit papano. Pero di maikakailan na laganap pa rin ang korupsyon. Sabi ng marami, sentimento ng maraming Pilipino para bang lumala pa ito. Mga Pasigenyo, walang shortcut dito. Kailangan natin unti-unting baguhin ang sistema at kultura ng paggugobyerno sa ating bayan. We must start denormalizing corruption and strengthening the institutions that lead to transparency, accountability, and justice. Tama. There are no shortcuts. Kasama rito sa sinasabi nating denormalization, ang paglaban natin mula sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliit. Mas maliit, gaya ng barangay chairman, kagawad, pagbibigay o pagtanggap ng suhod. Tama. Pati yung mga akala natin maliliit lang na bagay, yung nakasama na sa kultura natin. Halimbawa, yung pagbibigyan natin parati yung ating kaibigan dahil malapit sa atin. Tama. Si kumare, si kumpare. Intindihin yung mabuti ha. Minsan maliit na bagay. Akala natin wala lang. Pero walang malaki na hindi nagsimula sa maliit. Tama. These little things
The small rules we break and ignore, they have strengthened the larger ecosystem Nag-gets of nyo ba? corruption and the Sabi ni culture Biko. of impunity. Paliwanag natin mamaya. Ngayon, dito sa Pasig, salamat sa mga Pasigenyo dahil dito sa Pasig, ito naman yung sinusubukan at napagtatagumpayan natin mula 2019. Binabago natin yung kultura natin mismo. Pagkatapos nung binabago natin ang sistema natin. Pero bago tayo mahilig, bago tayo tumanaw sa malayo, at sa halip na mawalan tayo ng pag-asa sa mga bagay na hindi natin kontrolado, let's denormalize corruption here. How? Paano? Linisin muna natin ang nasa loob ng ating sariling bakuran. Tama. Sige, city government, marami nang na-improve. Hindi ko sinasabing perfecto, hindi natin kailanman masasabi na perfecto, pero hindi natin maitatanggi na napakalaki na ng na-improve, ng nalilinis ng ating pamahalaang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin po yun, pero kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating mga barangay. Marami na tayong mga barangay na nakikiisa dito sa mga malawakang pagbabago at paglilinis ng pamahalaan na ginagawa natin. Marami na po, may nakikita tayo mga maayos na barangay. Pero paitingin pa natin ang ating laban. Nag-uumpisa na po tayo sa tulong ng Sangguniang Panlungsod at ng ilang mga private complainant. Meron na po tayong ilang konkretong hakbang. Mas natututukan na po natin ito ngayong pangatlong termino ko na. Barangay Rosario, Kapitan Eli de la Cruz, has been preventively suspended for 60 days as we continue the investigation for the falsification of public documents. Tama, and further ganyan dapat. allegations of corruption. Ganyan dapat mga barangay chairman. Barangay Kalawan, Kapitan Jess Gaviola, has been Ganyan dapat. preventively suspended for 60 days Diba? for a fake document related to procurement, pagbili ng mga gamit o goods. So narinig nyo ha mga kababayan, medyo mahaba-haba yan. 6-minute video yan. Ganito ang gustong iparating ni Biko Soto, mga kababayan. Majority sa ating mga Pilipino gusto nating makulong si Martin Romualdez, si Saldico, si Diskaya, lahat ng kontraktor, lahat ng senador na sangkot, lahat ng kongresistang sangkot. Ngayon mga kababayan, halimbawa, nakulong na lahat. No? Mula kay Cheese, kay Villanueva, kay Jinggoy, kay Saldico, kay Martin, lahat ng congressman, lahat ng kontraktor, lahat ng engineer, DPWH secretary, undersecretary. Ngayon, anong sunod na mangyari? Ganito yan, mga kababayan. According nga sa sinabi ni Biko Soto, tayo mga Pilipino bilang private citizen at ordinaryong Pilipino, paano ba tayo makatulong para masugpo ang korupsyon? Sa ngayon po mga kababayan, kumpleto na po ang ating social media. Meron tayong Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Meron tayong tawag dito YouTube. So dahil sa mga platform na yan, mga kababayan, no? Pwede nyo po yang gamitin sa mabuti. Katulad niyan, di ba may panukala si PBBM na isumbong sa Pangulo ang lahat ng nakikita ninyong katiwalian. Ngayon, kung hindi kayo makipag-coordinate sa Pangulo at hindi ninyo isumbong sa Pangulo kasi DDS nga kayo, walang mangyayari. Kaya, yung mga DDS at yung mga galit kay Martin Romualdez, galit kay Marcos, wala pong patutunguhan yung rally ninyo sa EDSA. Walang patutunguhan yung pagmumura ninyo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, kung anumang platform. Bakit? Ganito yan mga kababayan. Paano nga po ba natin maipakulong si Romualdez, si Saldico at iba pa kung kulang nga sa ebidensya? Kasi ganito po, wag po tayong umasa sa mga nakaupo dyan na may hawak na ebidensya. Bakit? Kasi nga sabi nga ni Biko, kapag kaibigan ka, nabigyan ka lang kahit konti, hindi ka na magsasalita kasi kaibigan ka nga. 'Di ba? Katulad niyan, paano nga ba makasuhan si Romualdez kung lahat halos ng mga nakapaligid sa kanya ay nababayaran? Lahat ng nakapaligid sa kanya ay hawak niya sa liig. 'Di ba? Wala talagang ebidensya. Mahirapan tayo maghanap ng ebidensya kasi nga paano tayo makakuha ng ebidensya kung halos lahat ng nakadikitan niya hawak niya? Mayaman siya, marami siyang pera 'Di ba? Katulad kay Sara.
Paano ba si Sara ma-impeach kung ang halos lahat ng naghawak ng ebidensya at halos lahat ng nasa Senado ay hawak niya sa liig? Pati Supreme Court, hawak niya sa liig. So paano nga ba ma-impeach? So, ang makakapag-impeach lang kay Sara, makakapagpakulong kay Romualdez, tayong Pilipino, magkaisa, magtulungan, maghanap ng ebidensya na hindi sila makakatakas. Ganon yun. Di ba? Hindi si Marcos ang makakapagpakulong. Hindi ang Supreme Court, hindi ang Ombudsman. Tayo mismo. Maghanap tayo ng ebidensya na ikakakulong nila kasi wag tayong umasa sa gobyerno. Kasi hindi lahat ng nasa gobyerno ay kakampi natin. Sa Senado pa nga lang, hindi nga nila mapa-impeach si Sara. Bakit? Kasi halos lahat hawak ni Sara. Sa Kongreso, do you think mapa-impeach nila si Romualdez? Mapakulong la? Hindi! Bakit? Halos lahat dyan, puro lakas CMD. Paano mo ngayon yan bigyan ng ebidensya? Paano ka ngayon mangangalap ng ebidensyang mahigpit? Kung mismo ang abutan mo ng ebidensya ay nabigyan niya, kaibigan niya, kamag-anak niya. Di ba? Yan ang mahirap. Kaya sabi ni Vico Sotto, tayo bilang ordinaryong Pilipino, tayo dapat ang tumulong. Tayo dapat ang kumilos. Kasi kung hayaan natin ang gobyerno, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, lalo kapag DDS ka, mamamatay ka na lang, puputok na lang yung ugat mo sa leeg ka kasi gaw dyan, ikulong si Romualdez. Walang makukulong. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, hanapan nyo ng ebidensya si Romualdez para maipakulong ninyo. Diba? Hindi nyo mapakulong yung tao kung puro lang kayo putak. Hindi ninyo mabigyan ng ebidensya kung wala namang kayong ginagawa. Anong gamit ng social media ninyo? Anong gamit ng pagpapanood ninyo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok? Kung hindi kayo magagather ng information, hindi kayo magagather ng ebidensya. Kaya useless lang ang pagsisigaw ninyo dyan. Kahit pa ma-beauty queen ka, ma-artista ka, ma-komedyante ka, ma-politician ka, kontrabida ka, singer ka, na sumali doon sa November 30 rally, kung hindi ka gagalaw at iasa mo sa gobyerno, kung ikaw, tanungin kita, lahat tayo mangingisda. Yung kabila, farmers. Kanino ka tutulong? Malamang sa kapwa mo mangingisda. Alangan man doon ka sa farmers tutulong. Ang skills mo, pangingisda, hindi naman pag-aararo. Diba? Kung ang dalawang grupo magsasaka at mangingisda nag-away, sinong kakampihan mo? Kung ikaw mangingisda rin, malamang doon ka sa mangingisda. Diba? Alangan man doon ka kumampi sa magsasaka. Anong skills mo doon? Paano ka mag-araro mangingisda ka nga? Diba? Diyos ko. Yun ang problema. Example, para maintindihan ninyo. Ikaw, politiko ka. Kanino ka kampi? Sa sundalo o sa politiko? Malamang doon ka sa kapwa mo politiko. Kaya pareho kayo politician kayo Alam nga kakampi ka doon sa mga sundalo anong alam mo sa pagigera? Diba? Sa madaling salita, paano tayo aasa at magtiwala sa mga politiko kung kakampihan din naman nila ang kapwa nila politiko? Diba? Yan ang ibig sabihin ni Vico. Nabigyan ka lang ng 5 kilong bigas, hindi ka na magsalita. Bakit? Hayaan mo yan si Vico, matatapos din termino niyan. Bakit? Mas gusto ko kasi si yung unang mayor dito. Bakit? Hindi stricto Kasi bakit? Nabigyan ka kasi 3,000 nung eleksyon. Kaya ayaw mo na magsalita. Kahit may nasilip ka ng katiwalian, bibit-bit ka pa rin ng banderetas. Iboto si Sara Diskaya, por mayor. O bakit ka sumuporta kahit alam mo nang may ginawang katiwalian? Kasi nabigyan ka. Diba? Yun ang totoo. Kita mo, bilyon-bilyon ang ninakaw ng mga Diskaya sa taong bayan, pero sumisigaw-sigaw ka doon. Por mayor, gusto mo pa maging mayor kasi nabigyan ka. Kaya walang mangyayari. Walang mangyayari, mga kababayan. Katulad yan, gusto ninyong bumaba si BBM kasi gusto ninyong ipalit si Sara. So, anong pagbabago?
Alam naman natin ang record ni Sarah kung gaano siya kasinungaling, kung gaano siya kamagnanakaw, gaano siya kakurap. Pababain mo yung tao kasi ayaw mo, kasi nabisto si Sarah, tapos gusto mong pumalit si Sarah, na binisto niya. Ano yun? Di ba? Isip-isip. Ayaw mo kay Marcos kasi nga pinapakulong lahat ng kurap. Pababain mo siya kasi bakit? Pinatumba lahat ng kasama ni Sarah, pati si Sarah. Oh. Tapos pag pumalit si Sarah, yung mga pinapakulong, yung mga pinapatumba, bubuhayin niya ulit. Palalayain niya ulit. O, di ba? So, ano mangyari? Yun ang sabi ni Vico Soto. Si Martin Romualdez, halos majority ng mga Pilipino, mapakakamping, mapa-DDS, mapaluyalista ang sigaw. Sana managot si Romualdez, si Saldico. Kasi ganito yan mga kababayan ito lang. Bakit can't damay si Romualdez? Napakasimple lang naman. Damay talaga si Romualdez. Bakit? Hindi magbaba ng pera si Saldico kung walang approval ni Romualdez. Sino ba House Speaker? Si Saldico ang nagre-release ng pera kasi siya ang tawag dito budget appropriation chair. Siya ang may hawak sa budget sa Congress. Hindi magbibitaw ng budget si Saldico kung hindi pipirmahan ni Romualdez. At hindi rin si Romualdez makakapagsabi kung hindi aprubahan ni PBBM. So nasa Congress lang talaga ang umpisa dyan. Wala kay Marcos. Nasa Congress. Hindi nyo ba alam saan nanggaling yung mga budget? Nasa Senate President lang. At sa House Speaker. Hindi marirelease yung mga bilyon-bilyon na yan kung walang apruba ng Senate President at House Speaker. Kasi si PBBM final touch lang yan Ang naghimay-himay talaga dyan, dalawa lang. Senate President at House Speaker. Ganun ka-simple. Kaya yung mga sinisigaw-sigaw ng DDS, pasagutin managot si Saldico, managot si Romualdez, totoo yun. Diba? Totoo yun. Do you think mapunta yung bilyon-bilyon kay Diskaya kung hindi inaprubahan ni Saldico, hindi inaprubahan ng Congress at ng Senate? Once na pumirma si PBBM dyan, ang may hawak lang ng budget ang mag-distribute niyan. Kasi maskin nga si PBBM nalulusutan sa 100 billion insertion. Ginamit ang pangalan ni Marcos. Ang tawag doon insertion. Di ba? Ang tawag doon insertion or bypass, binaypass nila si Marcos. Dahil daw, sabi ni Saldico, may nagsabi daw sa kanya, utos daw ni Marcos, mag-release siya ng 100 billion. Ginawa naman ni Saldico. Pero ending, hindi pala alam ni PBBM na may nag-bypass sa kanya. Sino ba yon? Dalawa daw. Yung matanda at yung bata. Pati yung Muslim na damay pa. Diba? Yun ang totoo. Ito ang sabi. Dali lang namang magpakulong kung turo-turo lang at walang ebidensya. At paano makulong si Romualdez? Wala namang nagreklamo. Ganito lang kasi yan, ma'am. Sa mga gustong ipakulong si Romualdez, simple lang. Tigilan ninyo ang pagiging chismoso-chismosa ninyo, wala namang kwenta. Yung iginamit ninyo pang chismis at pagchismoso at pagchismosa ninyo, ihanap nyo ng ebidensya kung gusto nyo talagang makulong si Romualdez. Simple lang yan Hindi naman maglabas ng pera si Saldico, kung walang apruba ng House Speaker. Do you think ma-release ni Saldico yan kung hindi pipirma si Martin? Do you think makuha ni Martin yan kung hindi pipirma si PBBM? Ganun lang ka-simple. Bakit sasabihin natin hindi kasali si Martin? Sino ba ang House Speaker? Diba? Ngayon ang tanong, ebidensya ang kailangan. Paano nga tayo kukuha ng ebidensya kung halos lahat ng nakapaligid ay hawak nila?
Di ba? Paano tayo kukuha ng ebidensya kung halos lahat nga ng nakapaligid hawak nila? Sabi nga ni Biko kanina, hindi tayo makapagkuha ng ebidensya kasi bakit? Si Mayor kumpare si Kumare, si Kumare kumpare si Mayor. Wala nagkakampihan Sa totoo lang, ayaw kasi tumbukin ni Biko kanina na pinsan ni PBBM si Romualdez. Yun lang yun, kasimpol. Kasi nga ma-impluwensya. Tignan nyo nga, yung Janet Yuson ng Negros Occidental, na question ba ang kanyang mga ghost project sa DPWH? Hindi. Kasi bakit? Dumikit kay First Lady Lisa. Di ba? Once kasi makadikit ka dyan, wala ka ng power. Yan din, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, no? Ito, huwag kayo magalit sa akin. Real talk lang. Tayong mga Pilipino, dapat iwasan kasi natin yung pagboto kasi. Yung pagboto kasi sa mga politiko na alam naman natin na may mga record ng mali. Ang sakit lang kasi natin para tayong mga tanga Ako, kasali na ako. Para tayong mga tanga. Nakita lang natin na magaling kumanta na, kami ay apoy, iboto mo na. Nakita mo lang na magaling mag-English, iboto mo na. I-background check nyo muna. Diba? Hindi ba pwede maghanap naman tayo ng mamuno or maghawak sa mga lungsod, sa mga syudad? Diba? Kasi kahit ako, aminin ko, naging tanga din ako sa pagboto kay Duterte noon. Diba? Hindi ako against kay Marcos. May nag-comment, Kent, bakit against kay Marcos ka na? Kailan ba ako naging against kay Marcos? Real talk lang ang sinasabi ko. Bakit? Sino bang mga dumikit kay First Lady na naimbestigahan? Pakisagot. Questionin ko. Janet Yanson. Manugang bayaw ni Alputera. Naimbestigahan ba? Yung milyon, daang milyon niya na flood control project sa Negros Oriental? Nakarinig ba kayo ng Yanson na may-ari ng Homeworld Construction Company? Meron ba? Wala. Yan lang na kasi ang tanong ko Hindi ako against hindi ako bias. Nagsalita lang ako. Kasi halos lahat ng mga komunik, ito pakita ko sa inyo kasi mahirap din kasi mga kababayan kapag nakakunik ka sa mga higanting tao, hindi ka na naiimbestigahan. Katulad nito, mga kababayan. Kita nyo pakita ko sa inyo. Ayan. Sino yan? Ayan tingnan nyo. Sino ang bumaba? Sino ang bumaba? Tignan ninyo. Sino ang bumaba? Sino yan? Sino yung sumalubong? Ayan si Janet Yanson. Ayun si Small Boy. Mga bilyonaryo sa Negros yan. Ayun si Janet Yanson, yung nakapula na medyo bagets-bagets na babae. Nakipagbiso-beso kay First Lady. Pagtalikod, ang sigaw, resign BBM. Ito sila ang mga financer sa maisog ng Bacolod. Pero kung makadikit kay First Lady, pabiso-biso. Di ba? Pag nakalidikit kay First Lady, biso-biso. Pag talikod ni First Lady, resign BBM, bangag. Financer ng Bacolod. Ni minsan ba, mga kababayan, may narinig ba kayo na apelyido nila na nagkakahalaga? Ilan yan? 57 million. Ilan yan? 57 million. Pare-pareho ang pondo. Iisa lang ang location. Ayan marami yan. Ayan. Mga kababayan. Tignan nyo. 8.8 million. Pareho ang presyo, pareho ang lugar, dalawang. Ayan pa.
Kita ninyo, 57, 57. Ah, kita nyo yan? Ni minsan ba naimbestigahan yan? Wala. Kasi nagpapalakas sila. May resibo ba? Ayan o, resibo. Ayan, hanapin ninyo yan. Negros Oriental, Yanson. Ang pangalan ng group nila, ito Construction Rehabilitation, Negros Oriental. Ang pangalan ng kanilang construction company ay Homeworld. Formerly, Homeworld Construction Corporation. Formerly, Homeworld E. Di ba? Kita ninyo? Kaya ngayon, nakadikit kay First Lady, nagpapalakas. Pero walang naimbestigahan. Kay Romualdez pa kaya? Yan ang masabi ko sa inyo. Malalaking manok yan eh. Hindi yan bias, hindi yan against. Sinabi ko lang yung totoo. Kung ikaw mangingisda, kaaway mo magsasaka, sinong kakampi sa'yo? Malamang kapwa mo mangingisda. Alangan man kakampihan ka nung kaaway mo. Diba? Sa madaling salita, ang politiko, kakampihan ang kapwa politiko. Ang sundalo, kakampihan ang kapwa sundalo. Wala namang sundalo kakampi sa politiko, maliban na lang kung nabayaran siya. Diba? Kumusta naman tayo mga mahihirap? Nga. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat walang takipan, walang palakasan. Diba? Yan ang mahirap. Kaya nga ang sabi ko sa inyo mga kababayan, si Martin Romualdez, pwede naman eh. Ang mahirap lang kasi paano nga? May pera siya eh. Yan ang mahirap. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo, si Chase Escudero. Anong nangyari kay Chase Escudero? May issue siya sa pagtanggap ng donasyon. Pagdating sa Comelec, nahilot-hilot, nawala. Ang hirap eh. Ang hirap. Kaya nga sabi ni Vico Soto kanina, mag-umpisa tayo sa mababa kasi wala namang malaki eh. Dumadaan naman yan sa maliit. Kasi kung tatargetin mo diretso yung malaki, mahirapan ka. Kasi yung malaki, under niya yung mga maliliit. Pero kung tatargetin mo yung maliit, paakyat ka, magsasalita yan isa-isa. Diba? Kita mo? Kapag kaharap si First Lady Lisa, biso-biso. Pag talikod, sigaw, bangag si Marcos, resign, financier pa ng Maisog Bacolod. Kita nyo? Yun. Nga tayo, nga. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi nyo talaga mapakulong-kulong si Romualdez kung ganyan lang. Di ba? Hindi mapakulong si Romualdez. Kung mismo ang mga nasa kinauukulan, kakampi niya. Di ba? Diyos ko po. Sabi ko nga sa inyo, itong mga politiko, kapag makita mo sa media, nag-aaway. Pero pag walang media, walang kamera, nagiinuman ng wine yan. Whiskey pa. Cheers. Cheers. Diba? Diyos ko po. Eto, mga kababayan, yung sunod. Dito tayo. Katulad nito, mga kababayan, ginagawa na tayong tanga. Mga kababayan, merong kumakalat ngayon na si Kitty Duterte daw ay posibleng mag-replace kay Rigor Duterte. Ganito yan, mga kababayan. Dito kay Kitty Duterte, tignan natin mga kababayan. Tignan natin, ito. According sa balita, mga kababayan, sa Enquirer.net, ito po ito. Ayan, Enquirer, Kitty Duterte.
Ito ang nakasaad sa kanilang article na ipinost sa kanilang website, sa Inquirer.net. Ito po, Kitty Duterte an incoming Davao City Councilor. So paano nangyari yan? Paano nangyari na magiging City Councilor si Kitty Duterte? Sabi ni Syra Ignacio, Kent, what if kung maghanap ka rin ng ebidensya, total sabi mo, di maaasahan ang gobyerno, may connection ka naman, di ba? Sa mga nagsabi sa akin, maghanap ako ng ebidensya. Ngayon, kapag ba may ebidensya ako, gagawin niyo akong presidente. Siyempre, may kapalit yan. Bakit? Hindi naman po pwede isugal ko ang buhay ko para lang sa inyo. Pag may ebidensya ako at mapakulong sila, ako papalit na presidente. Diba? Hindi po pwede ng, paano kung may hawak ako ebidensya ngayon, tapos pinapapatay ako ni Romualdez? Ibabalik nyo ba ang buhay ko? Naisip mo yan, gawin mo. Diba? Hindi man po pwede na isa lang. Hindi man po pwede na ako lang. Diba? Hindi po pwede na ako lang. Ano yun? May hawak ako ebidensya, i-present ko doon, nakulong si Romualdez, tapos pinapapatay ako. Anyari? Hindi man po pwede, mga kababayan. Pagdating sa lahi, sabihin nyo, Pinoy kayo. Pagdating sa ebidensya, sabihin nyo, ako lang. Di ba ang hirap? Hindi po pwede yung ganun. Napakasimple. Si Cathy Binag nga, ayaw ilabas ang ebidensya para kay BBM Kasi bakit? Para daw sa buhay niya. Di ba? Si Cathy Binag nga, may hawak na USB na nagsashabu si BBM. Ayaw nga niya ilabas Kasi pag ipapatay siya ni PBBM, kaya pa bang ibalik ng mga kapwa niya DDS yung buhay niya? Hindi. Ganun lang kasimple. Di ba? Simple yan. Ikaw, madam, na nakaisip niyan, gawin mo. Tapos pag nagawa mo yan, mag-thank you kami sa'yo. Gawin mo. Naisip mo yan Diba? Naisip mo yan. Gawin mo muna. Kung nag-success ka, thank you. Kung hindi ka mag-success, bahala ka sa buhay mo. Alangan man isusugal ko buhay ko. Sige nga. Magtuturuan tayo. Sino? Kayo, sa comment section, papayag ba kayo? Makahanap kayo ng ebidensya, tas kayo yung tatayo doon, laban kay Romualdez? Pag ipapatay kayo ni Romualdez, mababalik pa ba ang buhay mo ng mga Pilipinong tinulungan mo? Wala nang lugar si Rizal ngayon. Si Rizal lang ang ganyan. Alam niyang uuwi siya at papatayin, umuwi pa rin. Di ba? Yun ang tanong. Di ba? Ang hirap. Madaling maglabas ng ebidensya. Ang tanong kasi doon, paano ang buhay mo? Ganun yan, ma'am. Napaka-simple. Di ba? Total, meron naman daw akong koneksyon. Kahit sabihin ko pa marami akong koneksyon, kung ang koneksyon ko rin ay, di ba, hawak din niya sa liig, tandaan ninyo, bilyonaryo si Romualdez. Di ba? Tanungin ko kayo, kung kayo may hawak ebidensya, kaya nyo ba isugal buhay nyo? Tanong lang. Si Sara nga, Vice President, putak lang ng putak, walang may pakita Kasi pag ipakita niyan, alam ko, tatablahin siya. Diba? Si Sara nagsabi niyan, alam nyo, 2 tao lang ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Asan ang ebidensya? Diba nga? Kasi pag ipakita niyan, alam ko ang balik niyan. Tapos ako, okay lang sana kung politician ako ngayon. Okay lang sana kung may power ako. Vice President ako o di kaya presidente ako. Pwede ko siyang idiin. Ang problema lang, tao lang ako. Ordinaryo vlogger lang ako. Ano bang power ko? Diba? Yan yun. Mga kababayan.